na naman tayo sa Yamaha branch to Gigaraw, Buntun branch. Bibili tayo ng oil filter kasi time for change oil na nitong ating Yamaha YTX. 18,000 supposedly. So lumampas siya ng konti, but then wala namang problema kasi kahit na lumampas ng konti, ano naman, fully synthetic naman yung gamit natin. So tara. So ito, nakabili na tayo ng genuine na oil filter para sa YTX. 85 pesos. So yeah, genuine talaga binibili ko kasi pagka yung mga sa mga motorcycle parts lang, mahirap na. Mas maganda yung sigurado, lalo pinapaabot ko ng 2,000 kilometers. So eto, next bili na tayo ng fully synthetic oil. Dito na tayo bibili sa kapitbahay namin na motorcycle shop ng ating motor oil. Ito try natin yung recommend nilang Speed Metal na fully synthetic. So ito, may malapit sa bahay namin motorcycle parts. So tested na raw kasi nila yung fully synthetic na Speed Metal. So kuha tayo. Ito siya tol, isang Speed Metal. Oo, 320 Alright. Pwede pa-resibo ako. Sige ba yan? Pwede siya. Balik mo natin tapos na diesel. Wala na natin. Ito ka diesel. DIY ko na lang. Mamalustret sa DIY mo. Kabisado ko naman na. YTX. Pasok lang. Balik. Balik mo lang. Brake labor yung brake pad. Ito, pabalik na tayo sa bahay. Nakabili na tayo. Nagtatanong ako ng ng drain plug washer. Wala, hindi available. So since wala, yung dating remedy na lang na ginagawa natin. So eto na, ito yung motor natin. Magdi-drain tayo maya maya. So ready for change oil. Let's go. So the usual procedure tayo, drain muna natin. So doon muna tayo sa drain plug. Yun ang tanggalin natin gamit ang 17mm or number 17 na wrench. So ito, luluwagan lang natin siya counterclockwise. Dahil paluwag siya, counterclockwise. Hinay-hinay lang. By the way, yung sabi nila regarding mga nalulustradan, ito nga, nalulustradan sila dahil mainit daw. Ngayon, kung mainit pa engine nyo, okay lang siya na magluwag. Pero pagka maghihigpit, make sure na cold engine na kayo. So ito, ginamit ko dahil nga, di ba, bumili ako ng sa Yamaha ng oil filter. So medyo mainit pa yung makina, but then okay lang kasi mas maganda nga para ma-drain siya ng gusto. Ayan.
Nagde-drain na siya. Ayun, although sa tingin ko malinis pa yung langis, pero kailangan nating sumunod dun sa talagang talagang schedule niya para hindi tayo magsisi. That's it. I-drain lang natin na maigi. Siguro kung wala naman kayong lakad, or gaya ko, wala akong lakad ngayon, so pabutin ko siguro ng mga about an hour ang draining ko para talagang malinis siya. Next naman nakakalasin natin itong sa side cover ng para sa oil filter. So, ang gamit natin dito is number 8 or 8mm. So, ganun pa rin. Pagpapaluwag, counterclockwise. Tumulo. Hindi natin na-anticipate yun. Meron pa rin tumutulo din. So, be watchful pa rin dun sa ganon. Gaya nung nakita nyo kanina sa video, biglang may tumulo. Kasi ito nga, may laman pa dito. May laman pa lang so wag nyo munang bubuksan ng intermente o ng full. Pagduduin nyo muna, and then pagka sa tingin nyo wala na, okay na siya, saka nyo na kalasin. Ayan. So, tatandaan nyo yung placing niya. Ito pinakamahaba nasa ilalim. Pinakamahaba na bolt sa ilalim. Tapos yung maiksi na dalawa, parehong ibabaw. Ito na. Tapos tandaan nyo rin yung pwesto ng oil filter. Ganun din pagka sinuot nyo yung spring ang sa loob. Tapos dito sa labas itong yung may rubber. So ayan, patuluin din muna natin ang gusto. Linisin din natin to para bago natin ilagay yung oil filter. So eto, konting punas-punas muna. Ayan, ito kailangan din natin linisin to yung pinaka-shell ng ng ating oil filter o yung oil filter cover, side cover.
mga naiiwan kasi mga langis-langis dyan sa mga singit-singit. Kailangan din natin punasan yan at linisin. And then same as dito sa mismong sa makina. Natin lahat-lahat para malinis talaga siya. Salpak na natin ngayon itong bagong oil filter. Genuine na oil filter sa Yamaha ko mismo binili. Although may mga substitute naman kung wala kayong mabilhan, pwede yung pambaja. So yun, sa siguro makakabili na kayo nun pagka sa Baja. Makakabili na kayo nun sa mga motorcycle parts. Pero ako kasi medyo sensitibo ako pagdating sa ganito. Mas gusto ko pa rin na yung Yamaha mismo ang naisasalpak ko. So ayan yung itsura niya. Ayan. So gaya nga nung sabi ko kanina kung paano natin tinanggal, ganoon din natin babalik. Itong spring, ito ang sa loob. Ayan. Tapos, ito na yung cover na ilalagay natin. Palatandaan nga pala, kasi halos magkapareho ito, tsaka ito, di ba? Pero ang kaibahan niya, meron itong parang, ayan, yung pabilog na ganyan, parang barrel. So ito ang sa taas, sa ilalim ito. And then, ito naman, make sure na masushoot dito. So, ayan, ayan. Tapos, kabit natin isa-isa yung bolts. Ito ang pinakamahaba. Ito ang sa ilalim. And then, magka-size naman tong dalawa. So, kahit saan na dito sa dalawang to. Or mas maganda kung naitandaan nyo kung saang side, doon nyo rin lang kakabit para iwas loose thread talaga. So, ganyan. Gagawin lang natin, didiinan natin to para hindi mapupuwersa yung ating mga bolts. Tapos, saka natin siya hihigpitan. Ang paghigpit natin dapat tapat-tapat. Hindi yung hihigpitan mo na ng gusto yung isang side, hindi ganun. Kailangan higpit muna ng konti, tapos pantay-pantay ang
ang paghigpit para hindi pwersado at saka para maganda yung lapat ng lapat ng o-ring, yung o-ring nitong sa loob ng ng cover nitong oil filter para hindi siya pati tawag dito, hindi siya sigurado tayo hindi magkakaroon ng leakage. Ayan. So, ngayon, hihigpitan na natin. Ang paghigpit is clockwise. Pero, pagka hinigpitan mo siya ng clockwise, dapat konting higpit lang. Yung tipong pakaramdaman mo na hindi siya malulustred. Saktong higpitan lang, hindi natin kailangang todo-todo ng kasi dapat talaga may torque sana to kaya lang since wala tayong torque wrench, pakiramdaman na lang, hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. Ayun. So, that's it. Susunod naman, lilipat tayo sa kabila para naman dun sa drain plug. Punasan din natin tong tong ilalim, yung dun sa may kung saan natin kakabit yung drain plug para siguradong malinis. Then, ito na yung ating drain plug. Punasan din natin. Tapos, kabit na natin. Ayan. Then, sa paghigpit, clockwise ang paghigpit. Tapos ganun din, pakiramdaman lang paghigpit nito, hindi natin kailangang higpitan ng gusto kasi baka naman malustrodan tayo. Tipong lang, tipong tamang kagat lang ng ng drain plug na hindi siya aabutin ng leakage. Ayan. So, alalay lang sa paghigpit para hindi masyadong hindi tayo mangamba na malustredan tayo. So, next, magsasali na tayo ng langis. So, ito na ngayon, sasali na natin tong ating motor oil, speed metal. Ito yung re-recommend ngayon ng mga mekaniko dyan sa sa malapit na motorcycle shop. So, subok na raw nila to. So, tatry din natin. So, pag nagsali na tayo ngayon, ito, bubuksan lang natin dito. Konti. Tapos kailangan natin ng embudo. Importante itong embudo para hindi matapon yung langis. Ayan, gumawa ako ng DIY ko na embudo. O yung torotot, sabi nila sa mga mekaniko, torotot tawag nila dito
mas maganda siguro is ayan. Ganyan. Huwag natin masyadong itutok. Kita ba? Ayan. So, sasalin natin lahat tong 1 liter kasi nagpalit tayo ng oil filter eh. Nagkakaroon nga pala ng pagtatalo dito sa mga YTX users kung ilan daw ba dapat kinakarga. Pero based sa manual, pagka ang recommended kasi nila sa manual, ang pagpapalit ng oil filter is every other change oil. Ngayon, kung may budget naman kayo, saka para maalagaan ng gusto ang engine nyo, lalo tong YTX, every change oil na, every 2,000 na mag-change oil ka, palit ka na ng oil filter. Tapos, yun na nga, ang nasa manual, pag palit ka ng oil filter, 1.1 liters ang ilalagay mo. Tapos, pag hindi ka nagpalit ng oil filter, 900 ml. So, wala namang 1.1 liters. 1 liter yung nabibili natin. So, most likely, ang gagawin natin, boost na natin tong buong 1 liter. So, anyway, kailangan naman ng hindi naman dapat punong-puno tong makina natin eh. Kaya, okay lang na itong 1 liter na lang ang natin, consume natin dito sa ating motor. Ayun. So, ubos na. Ayan. Hoping na sumakto siya. Then, papatuloy natin ng konti. Subside muna natin bago tayo mag-check mamaya ng dami ng langis. So, ayan. Yung pag-check nga pala kung tama yung dami ng langis nyo. Ito. Kung nakikita nyo yan, ayan, may marker dyan eh, ayan o, ito at saka to, ayan, yan dalawang yan, basta nasa pagitan nitong dalawang marker na yan, okay ang dami ng langis mo. Wag lang bababa dito sa unang guhit, dahil pagka bumaba ka na sa unang guhit, kulang na. Ito naman maximum, wag kang lalampas dyan, so dapat nasa pagitan lang nito. So ito, check natin. Pagka nag-check, i-dip mo lang na ganyan, hindi mo kailangang i-screw. Tapos saka mo makikita. Ayun. So most likely, sakto siya. So, ganun lang. After nan, sarado na natin. Make sure na nahigpitan ng gusto to. At baka yun sa pressure kasi kung minsan pwedeng matanggal tong dipstick eh. Kaya ayun, kailangan lang nating magsiguro lagi. Ayun. So ganoon lang kasimple, basic lang. Pwedeng mag-DIY, basta ingat-ingat lang. So yun, yung mga nanonood ulit hanggang dito sa huli, maraming salamat sa inyo. At sana huwag kayong magsawang suportahan tong aking channel. Salamat!